www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mabangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 ng umaga. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre napapanood din po tayo sa ating live streaming ng RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Speaking of napapanood na rin po tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Ako po si Ben Blones. Ngayon pong araw na ito, marami tayong dalawa pala. Siyempre, higit sa isa ay marami yon. Dalawa po ang ating topics na pag-uusapan ngayon. At parehong, siyempre, napaka-importante po sa ating buhay. Isa sa pinaka-importante, ito pong ating cybersecurity, no? Talaga pong napaka-importante nito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging ito sa military, economy, sa ating mga government agencies, iba't ibang aspeto, pero talagang sa lahat po na ito ay importante ito dahil sa bilis ng takbo ng teknolohiya sa ating buhay. Ang latest attempt nga po ng hacking ay sa isa sa ating mga government agency ay itong sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration. At dahil dito, ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay inaprubahan itong National Cybersecurity Plan. At ito po yung ating aalamin ngayon sa ating unang makakausap ngayong umaga. Mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT, makakasama po natin via phone patch ang kanilang Assistant Secretary, si Assistant Secretary Aboy A. Paraiso. Okay, so good morning, sir. Good morning, Vince, sa inyong mga taga-subaybay at taga-pakinig. Okay, nako, Asek, ang opo, unang-una nating tatanungin muna kasi para dun sa mga nakikinig sa atin na hindi masyadong alam kung ano ba itong cybersecurity at ano yung cybersecurity plan na yan, ano yung mga nilalaman nito at bakit kailangan natin ito, Asek Aboy. Ang NCSP po, ang ating National Cybersecurity Plan for 2024, dapat 2023 yan, 2024 to 2028, ay ang ating kabuuang plano para mapalakas ang security capacity natin at saka i-posture natin sa buong Pilipinas. Naglalaman nito ng tatlong
major outcomes kung saan i-address nito punto per punto ang mga kahinaan ng ating cybersecurity backbone sa ating bansa. So, Yung una, sige ho. sige po, sir. Ang una ko kasing outcome na sinisigurado nito ang seguridad ng Estado ng ating mga mamamayan Pilipino sa cyberspace. Ang focus ko talaga nito is yung mga yung at the heart of it really is yung upskilling ho natin, yung pagpapalakas ng skill level, yung qualifications ng ating mga cybersecurity professionals, IT professionals. Ang pangalawa naman na target ng nito is yung infrastructure naman ho nito, palakasin yung mga sistema ho natin at yung mga when you say infrastructures, ito yung mga national cybersecurity backbone ho natin tapos naman ang pangatlo naman is yung policy making at yung paggawa ng batas para may address natin yung mga national cybersecurity challenges ho natin. Sir, Asek Aboy, sabi niyo yung skill. So sa ngayon po ba marami ba tayong pangangailangan ng mga cybersecurity personnel para talagang ma-upskill natin? Magkaroon tayo ng upskilling? Yung totoo, ma'am, ang mga Pilipino naman talaga hindi matatawaran na skill level at saka qualifications when it comes to cybersecurity. Hindi na cybersecurity, but yung IT ho in general. In fact, we are prime targets for other nations, pag tinitirahat na ho ang mga tao, nangunguna ho dyan ang mga Pilipino. Pero dahil nga ho, kaya nga dahil dito, pinapalakas at natin sinasanay at pinapaigting ang kaalaman ng ating mga kababayan when it comes to this particular industry. Oo. Asek Aboy, paano natin ikukumpara yung ating cybersecurity dito sa Pilipinas sa mga ibang bansa? Dahil kamakailan, kasabay nung muntik na yung attempt dun sa hacking sa ilan sa mga government agencies natin, nalaman na pati sa South Korea at saka sa Taiwan, meron ding nangyaring ganon. So kung ikukumpara natin, gaano yung comparison? Comparatively ho, dahil nabanggit natin kanina, malakas po yung people natin, peopleware ho natin, mga skill level ng kababayan natin. But a lot can be desired. Marami pa ho tayong pwedeng magawa at ma-improve pagdating naman ho sa mga kapasidad natin when it comes to our infrastructures at yung mga hardware natin. However kasi, ma'am, very restrictive. Very limited lang ho kasi yung budget natin. So talagang kailangan natin planuhin na maayos at unahin yung mga critical areas muna. After that, baka kung may sumusobra yung budget natin or we can develop yung R&D natin, saka napapasok ko yung sa ibang mga bagay. Okay. So, pag sinabi natin, Asek Aboy, ng mga critical areas, ano po yung mga ito? When we say critical areas ho natin, yung mga firewalls ho natin, yung mga sistema ho ng gobyerno natin, pangunahin na ho dyan yung mga financial infrastructures natin. So, yung mga banking system ho natin, kailangan yan yung unang-unang isecure natin. Susunod na ho dyan yung data ng ating mga kababayan. Tapos naman yung mga frontline services na ho, yung business, at saka yung integration of other government agencies. Oo. Kasi ang parating ang sinasabi din ng mga tao at parating nasa isip ng mga tao yung seguridad din, ng mga bawat individual. Sir, sa tingin ninyo, gaano ka-aware yung ating publiko pagdating dito sa seguridad, yung cybersecurity na ito? Siguro dati, medyo vague pa sa kanila yan. Medyo hindi pa nila pinapakialaman. Nakala nila, ma'am, walang kinalaman niya sa kanyang araw-araw na pangkabuhayan. But if one thing that the pandemic taught us siguro, lahat tayo nakadependent na on the Internet of Things. Yung pandemya nung una, mga information lang natin, ang nakasalalay tayo sa Internet, yung kalibangan natin doon lang nakasalalay. Tapos unti-unti na natin natutunan yung cyber commerce, yung doon na tayo nag-shopping, doon na tayo nagbabangko. So yun na ho, nalaman na natin mga kababayan na halos lahat nandito na ho sa internet. In fact, even criminals, yung mga criminal ho, nag-shift natin. Ngayon ho, bumababa ang number ng crimes traditionally, na nag-shift ngayon sila sa internet, sa mga internet
platforms. So around 60 to 70% of the crimes now happen using the involvement of IT po. So talagang ano yun, dahil mas madali kesa doon sa talagang physical? Oh, mas madali kasi yung mga banking system nila, natuto na tayo mag online banking, natuto na tayo mag-online shopping, natuto na tayo mag-communicate using the internet. So, even yung pambubudo yung mga scams happen, yun yung pinakamataas na cybercrime, so yung scamming na ginagamit ng internet. Asik Aboy, sinabi nyo kanina nakasama dito yung policy making dito sa cybersecurity plan. So, after nga itong makita ng ating Pangulo at ma-approve, may time frame ba tayo para talagang ito sa katuparan? So, nakalagay kasi doon from 2024 to 2028. So, sa bawat step ba, meron ba tayong mga time frame? Usually, we expect naman nun, maging realistic naman tayo. The time frame is usually when i-approve ng mga Pangulo ngayon, sinasabit na yung mga natin, recommendations natin. Now, it will be subject to consultation. Diyan na muna ang PISA. When it comes to yung, the policies. Tapos, isasabit na yan, magiging, kung ano yung ma-approve ng both ng government at ng private sector in continuous consultation and collaboration. Yun naman ang isa-certify ng Pangulo na kailangan yung mga executive priorities, priority legislation na sa ating Kongreso. Tapos yun gugulong na ang proseso ng paggagawa ng batas. Yung iba naman nakakayanin na since it involves yung buong executive lang naman, would be subject to an executive order naman po. Mas madali naman, comparatively. Ayun. So, yung iba under executive order na. Oo. So, sir, meron ba tayong mga yung mga standard talaga para dun sa matugunan natin yung mga cyber attacks at saka yung mga cyber attempts? Well, may mga standards naman to. Isa sa mga puntong paksa na nasasado sa NCSP natin, ang pagiging standard ng pagpapatupad ng isang secured cyberspace using ITU standards. Itong ITU, ito yung mga kabukluran or this is the union of very other nations, including the Philippines, mga cybersecurity experts, including the private sector na kung saan tinatakda natin using best practices, ano yung mga best procedures. Tinitingnan din natin ano yung mga best technology out there that's available, what's developing. Ang kailangan nating tandaan, Ma'am Ver, kasi ang technology kasi, unlike yung other mga procurements natin or other mga challenges natin sa gobyerno, ang IT ang technology, very fast yung evolution yan eh. So yung pinaplano mo ngayon na, yung regular procurement natin takes about 3-4 months. Yung mga sa ganung spot, pwede na maging obsolete ang isang technology. So talagang the policies and the standards we look upon has to be up to par with other nations kasi nalalaman natin ano yung mga new evolving technology that we can employ at hindi lang yung what we can employ, anong dapat nating tutukan, bantayan na magiging banta naman sa ating national cybersecurity. Oo nga. So, dapat pala every 3 months, every 6 months, meron na tayong mga bagong kailangan gawin na measures. Hindi lang yun. Kailangan yung measures na ina-adapt natin has to be yung forward-looking yung anticipatory, proactive. And thereafter, it has to be integratable, upgradable, at saka kailangan siya, fluid siya. Yung description sa kanya. Kaya sumabay sa panahon. Yun nga. Oo, hindi kailangan fixed, kailangan talaga laging umaandar yun. So, yun, nabanggit na yun, sir, sa ngayon, habang hindi pa po talagang nakakagawa tayo, under dito sa cybersecurity plan ng talagang mga makabagong polisiya, sa ngayon, ano yung mga ginagawa natin para dun sa ating preventive, sa ating cybersecurity, mga preventive cybersecurity measures natin? Tayo naman itong administrasyon na ito sa Pangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kami sa DICT, sa Pangulo naman ng aming Secretary Ivan Uy, parati kami nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno because we want to employ
whole-of-government approach to address these particular challenges when it comes to yung national cybersecurity posturing natin, sa national cybersecurity capacity natin. Kami ho, parating nagiging technical advisors ho ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. In fact, late last year na pirmahan ulit ang joint memorandum circular ho, bringing back yung MITI, yung medium-term ICT harmonization initiative, kung saan ang bawat ahensya ho ng gobyerno, bago sila mag-procure, bago sila bigyan ng budget ng DBM po, sinasabit sa DICT yung mga plano nila na mga ICT procurements. Kami naman ho, tinitingnan kung tama ho ba yun para i-address yung mga, kung ano yung mga pangailangan at saka yung mga nais nilang tugunan, yung mga terms of reference kaya itong tuwagin natin, ma'am, kung ma-address ba niya yung procurement na yun, ma-address ba niya yung problema niya. After that, pag na-approve na, tsaka pala sila nare-release ng budget. Yun ho yung ginagawa natin. And kami naman, constantly, kami naman ho, continuous ang training ng mga tao sa ahensya ho ng gobyerno, sa bawat ahensya ng gobyerno, kasi aminado ho kami, mahirap ho mag-recruit ng tao kung kalaban namin ng private sector, lalong-lalo na ho yung ibang bansa. Yun na nga, ano. So dapat talaga may budget talaga para dun sa pag-upskill talaga, dahil kailangan natin. Karaniwan kasi Asik Aboy, yung mga kabataan, ano, yung talagang into this talaga technology. Yun nga ho, ang DICT ho na under ang upskilling ho at yung cybersecurity under ng portfolio ni Yusek Jeff D. Talaga namang napaka-innovative. Simula pa na nag-aaral pa lang ho, pero pinatry na namin kumbinsihin na mag-join na ng gobyerno para tulungan ang ating pamahalaan. Nag-initiate tayo ng mga hack for gov, wherein we provide the competition and provide them with a safe, yung parang ano nila ho, parang gym nila, yung parang space nila para naman ma-practice yung skills nila sa hacking, sa ethical hacking. Tapos even yung mga sobrang bata pa, yung mga parang kinder pa nga yung nakikita ko iba, naglunsad mo sila ng coding for kids, wherein they use toys para naman maingganyo yung mga bata na use computers in order to code and program yung mga Lego nila para umandar yung robotics of it. Yun na nga. At saka ngayon kasi Asik Aboy, yung mga hackers, yung mga criminals, nako, upgraded yung kanilang yung mga equipment nila at saka yung kanilang mga tao, di po ba? Kaya kailangan siguro talaga mas maungusan pa natin yung mga hackers at mga criminals na ito. Tama ho, sila mukhang unlimited ang budget nila, ma'am. Kasi isipin nyo lang dito sa Southeast Asia, huling tala na napakinggan ko, the scanning is around a 3 billion, Southeast Asia ring 3 billion industry. Dollars so, ang pinag-usapan natin, pesos, 3 billion, it's 150 billion, roughly 150 to 175 billion peso industry. Wow. So, dahil talaga may inganyo na mang-scam, na manloko, gumawa na masama using the internet. Kasi malaking pera at a lot of it, kinakapitalan din nila para kumita lalo. Yun na nga, no? Kaya dapat talaga, kung hindi man tayo makasabay, dapat talaga maungusan din natin sila, di ba, Asik Aboy? Tama, Ma'am Ver. Yun yung sana naisin natin. Pero, Asek, matanong ko lang, ano yung karaniwan sa tingin ninyo na threats sa ating seguridad pagdating dito sa ating cyberspace o internet o website? Usually, kasi ang talagang mga banta nito, yung mga tinatawag natin yung mga hacking or yung mga penetration. Kasi ang ginagawa ko usually ng mga criminal is they try to penetrate various systems of government, even the private sector. Pagdating sa mga sistema nila, their primary goal is to get information. Either ibebenta nila yung information na yun, gagamitin nila sa pang-scam sa'yo dahil alam nila kung ano yung mga information para makuha yung loob mo or mapanatag ka sa kanila. Or in extreme cases, they get their financial data na doon na talaga sila dediretso yung banking data mo, kukunin nila at sisimutin na yung mga pera sa loob ng bangko mo using online banking. Nako, yun nga, no? Kaya, syempre, sa mga mga investors o yung mga nagtatayo ng mga negosyo, dapat din talaga maging safe yung kanilang environment, ano? Tama.
Sir, kumusta naman po yung information campaign na ginagawa ng DICT para talaga magkaroon ng awareness o kaalaman, kamalayan yung ating publiko din? Kami nga naman constant po, mapapatingin sa aming sa mga vice social media pages namin, sa aming website na constant yung pagpapaalala natin. Not only yung mga banta ng, sa ating cybersecurity, but yung mga pinapaalam din natin sa ating mga kababayan, yung mga events that are happening to improve the quality of our cybersecurity and internet in general. Yung mga development in policies, yung mga pakikipagtulungan natin sa ibang bansa. Hindi lang naman yung sa DICT gusto ko rin pasalamatan siguro sa puntong ito yung ating PCO sa panguna ng ating Secretary Chele Garafil na constantly na pakikipagtulungan namin na tinutulungan nila kami on our information drive. They use their own platforms and their resources para naman maiparating natin lalo sa ating mga kababayan yung mga impormasyon na dapat nilang malaman when it comes to yung internet and yung cybersecurity po. Oo. Asek Aboy, gusto lang nating matanong ka kung meron bang latest doon sa issue doon sa pag-hack ng hacker dito sa OWA at sa iba pang government agencies? Well, yung sa OWA ho, yung natukoy natin yung mga kung saang IP address at natutunan natin it's within the territorial jurisdiction of China at naiparating natin to sa kanila, they reached out to us to help kasi sabi nga nila hindi nila pinapayagan at hindi nila tinotolerate yung mga ganitong criminal activities. So they reached out to us to get information. It's sort of a collaboration and cooperation between the two countries in order to crack down on these criminals, malaman mo talaga at mapanagot at finally mahinto na sila sa kanilang mga masasamang gawain. Pero sa ngayon, pero Sir Asek, pati ang kasabay ba noon yung South Korea at saka yung Taiwan? Yung sa South Korea ho, kasi parang yun tayong dalawang bansa ang nabiktima ng isang Japanese prankster when it comes to the bomb threats. Yun din ho, nakipag-ugnayan na rin ho tayo sa pangunguna ho ng TICC Executive Director Alex Ramos sa embahada ng Japan dito sa Pilipinas para ho kasi natukoy natin the domain name is in Japan, the email address is within Japan. Tapos even yung nagpakilala nagtuturo sa isang Japanese address. So nakipag-ugnay na tayo sa kanila with regards to that para mapahito na kasi alam nyo Ma'am Ver, nangyari to last year same email, same threat actor, siya pa rin tapos hindi natin nahuli, hindi natin walang nagawa. Ito na naman siya, panibago na namang taon, panibagong banta na naman at nakapag-disrupt sa ating mga dapat ginagawa. So sir, after nitong mangyari yung attempt na ito, kumusta po yung mga website ng ating mga government agencies sa ngayon? Yun nga yung parati natin gustong binibigyan perspektibo. Ang DICT ho, hindi saan tagapangalaga ng bawat sistema ng ating ahensya. Although tayo ho ang pangunahing technical advisor nila, nakikita lang natin itong mga individual systems na to during when they apply for yung ISSP natin para mabigyan sila ng budget para doon sa procurement systems nila. And second, pag may nangyari na and they invite the ICT to do our investigation kasi kailangan natin yung mga access logs nila para talaga makapag-do ng deep dive. Ano ba yung nangyari? And finally, para matugunan yung remediation process, so ibig sabihin pag may nangyaring breach or may nakita tayong kahinaan, ina-advise natin sila ano yung mga dapat nilang gawing hakbang para una palakasin kung ano hindi nangyari sa kanila. Yung mga, if ever, there would be successful penetrations of their systems. Ayun, ako, sana naman pag talagang na itong ating cybersecurity, National Cybersecurity Plan na ito ay talaga. Pero ngayon, Asek Aboy, sa tingin mo, nasaan ang ating yung ating teknolohiya pagdating dito sa cybersecurity? Sa kasalukuyan. Technology, alam na natin yung mga kailangan natin gawin. Sabi ko nga, ang pinakamalakas na asset ho ng ating bansa pagdating sa cybersecurity, peopleware.
mga tauhan natin, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga, ito hindi ko na matatawarin, itong mga tao natin sa DICT na very competent, very skilled, na sila lang siguro ang pangunahing dahilan paano natin nagagawa yung mga ginagawa natin ngayon at mapigilan yung mga constant na banta sa ating mga sistema ng gobyerno. Again, the numbers are very daunting eh. Isipin nyo, sa isang araw, milyong pagtatangka ang nangyayari. Totoo yun. Talaga itong mga tao lang talaga na to ang nakakapigil. Talagang skill per skill. Angat ang Pinoy, ma'am. Talagang papanidigan. Angat ang Pinoy. Ayun. However, when it comes to this hardware at saka yung Ayun mga nga. procurement kind of system, much has to be desired. Ayun na nga, no? Anyway, nako, ayan, siyempre yung ating mga, dyan, no? Yung mga magagaling talaga dyan sa teknolohiya dyan sa DICT, mukhang sila na yung mga tagapagtanggol natin, no? Yung mga hero natin ngayon pagdating sa teknolohiya, no? Sa makabagong panahon ngayon. Talaga naman mo. Minsan kailangan din natin silang ma-recognize at pasalamatan. Kasi parang sila naman yung mga sundalo natin pagdating sa teknolohiya, di ba? Oo, sige. So, Sir, Asek Aboy, maraming salamat. Baka meron ka pang gustong ipaalam doon sa mga publiko sa ating publiko kaugnay po dito sa ating teknolohiya. Naku, lalong-lalo na doon sa mga pag-iingat pagdating sa mga scam at saka sa mga hacking. Naku, iyan lang ho. Parati na lang ho. Pero hindi kami magsasawa. Kahit magmumukha na kaming sirang plaka, may palala sa ating mga kababayan na talagang maging maalam. Talagang you have to be aware. Yung mga nangyayari ngayon, hindi na ho. Talagang nandito na tayo sa day and age na nandito na talaga ang buhay natin sa information at sa IT na ho. At importante yung wag na tayong maging target, we practice our cybersecurity hygiene, pag-a-adapt ng passwords na malalakas. So, wag na natin yung gamitin mga password, yung birthday ho natin, birthday anak natin, birthday ng jowa natin. No. Kasi alam na yan madali nang hanglaan yan Tapos every 6 months, yun yung standards, every 6 months magpalito tayo. At pinaka-importante pag may nagpapadala sa inyo na may kaakibat na link, huwag nyo na i-click. Kasi doon magsisimula yan yung mga phishing activities. Or worse, it can go to a site wherein your systems can be compromised, tapos magamit yan pang-blackmail sa inyo, or kaya pang sa inyo, i-hostage yan at ipaparansom yan. Or dadaling talaga to sa website na talaga makukuha na yung mga financial data nyo at masisimot ang ating mga finances. Ayun, nako. Sige sir, nako, maraming salamat po Asek Aboy sa inyong oras. Thank you po. No ma'am, maraming salamat din sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin para makausap ating mga kababayan at maikahayag yung mga nangyayari at ang perspektiba ko ng DICT. Ayun. Thank you very much po, sir. Salamat po. Good morning po. Good morning po. Si Assistant Secretary Aboy Paraiso ng Department of Information and Communications Technology o DICT. At kaugnay pa rin po yan dun sa National Cybersecurity Plan 2024-2028. Okay. Samantala, sa ikalawang bahagi po ng ating programa, nako, pag-uusapan natin dahil ngayon po ay Arts Month o yung buwan ng sining. Isa siyempre sa mga forma ng sining ang literatura. Kaya mamaya sa pagbabalik po ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa literatura, no, bilang isang forma ng sining. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy na ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank Indemnity Check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,000
40,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagsiservisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Good news para sa mga vloggers at aspiring content creators. Dahil sa demand ng industriya, kasama na ang content creation sa mga kursong alok ng TESDA. Hasain pa inyong knowledge and skills para maging professional at kumita gamit ang inyong mga social media accounts. At ang maganda, libre ito! Para sa iba pang detalye, mag-login lang sa tesda.gov.ph o magtungo sa TESDA offices na malapit sa inyo. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ikalawang bahagi po na ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado hanggang mamayang alas 10. Ako pa rin po si Ven Blones. Nasa ikalawang bahagi na po tayo at ang pag-uusapan naman natin dahil ngayon po ay buwan ng sining ay tungkol sa panitikan ng Pilipinas o yung literatura dahil ang literatura po ay isang forma din ng sining. Ayan, at kasama na natin dito ngayon ang, bakit former professor? Hindi ka na ba professor? Former professor mo. Okay, ang aking former professor, pero professor pa rin sa hindi UP. pa retired, Akala ko, Bea, ha? Akala ko, nagretiro na itong si Sir Vim, eh. Okay, mula sa UP Diliman College of Arts and Letters, kasama natin si Dr. Vim Nadera, isang TOYM awardee Salamat at ngayon po. naman ay LEAF awardee, tama Ay, oo, ba? salamat. Oh, Hindi pa naalala mo. oo, mamaya pag-uusapan natin yan, Sir Vim, ha? Pero ang ating topic kasi ngayon, dahil buwan ng sining, at sabi ko nga, ang literatura o ang panitikan na isang forma, syempre, di ba, ng sining. Kaya kukumustahin natin, Sir Vim, no? Ang panitikan ng Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Pero syempre, bago yon, bumalik
Bumati ka muna sa mga magandang- nakikinig at nanonood sa atin sa ating FB live Maligayang streaming. umaga po sa inyo lahat. Ang ganda sa Pebrero, hindi lang ito Heart Month, kundi Art Month din. Art Month. Yun na nga. So, hindi lang mga puso, kundi pati sining. O, sige. So, Sir Vim, kumusta ang literatura? Kasi pag sinabi natin na literatura, ito yung forma ng sining kung saan yung author, di ba? O yung gumawa nito ay, kumbaga, nagpapahatid ng kanyang kaisipan, yung manunulat mismo dun sa kanyang mga tagapagbasa, di ba? O tagapakinig, di ba? Tama ba yon, Sir Opo, Vim? Kasi ikaw, professor kita eh. Ikaw talaga yung nakakaalam. Oo, hindi nyo na itatanong, kararating ko lang galing Bundok Makiling. Kasi ang Philippine High School for the Arts ay tinangkal na important cultural property. Oh. Yung National Arts Center, yung parang kubo doon na gawa sa semento na likhang sining ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin Oh. ay kinilala sa iral nito, ano siya, 50 taon na at higit pa. At ito ang, kumbaga, kinikilala na, kumbaga, henyo o kumbaga ginto na likhang Pilipino. So kumbaga isinasama ko na yung arkitektura kasi laging pag sinabi art, kala painting, sculpture. Oo naman. Kaya Oo. sinasama ko kasi nandun nasa aking isip pa yung pagtatanghal na ginawa ng mga batang alagad ng sining. Nasabi ko dahil ako ay nagtrabaho doon. Nung ako Naging director ka doon. Opo, noong Oo. 2013 Ng PHSA. hanggang 2016. Oo. 19, wala pang 1% ang kumukuha ng arts and design track sa K-12. Oh. Habang ako'y papunta rito, bakit kaya? Inisip ko kasi yung mga nanay at tatay, ang tingin sa edukasyon ay pagkakakitaan. Kung ano ang balik. At ang lungkot dito, siyempre, hindi naman ako galit sa kanila. Sa agham at teknolohiya, Aha. ang mas malaki ang kinikita. Aha, oo. Kasi nga Sir Vim, katulad kanina, no, kausap ko nga yung si Asek Aboy, Paraiso ng DICT. Talaga kasing doon na talaga tayo papunta, no, sa teknolohiya. Pero hindi ba natin pwedeng kumbaga pagsamahin ang literatura at saka teknolohiya, di ba? Kaya nga, may babaguhin tayong kultura. Kasi nga tayo, kung paano natin natrato ang mga alagad ng sining. Oo. Di ba? Iimbitahin natin para kumanta, sumayaw, tumulay sa sotonghon at gumuya ng blade. Pero anong babayad mo? Soft drinks, Aha. sandwich. May ganun ba? Hindi natin binabayaran ng tama. So Ang mga alagad ng sining. ang punto mo dito, Sir Vim, dapat bayaran natin ng tama. Yan ang tinatawag na intellectual property. Paggalang oo. yan mismo, nagsisimula yan sa eskwelahan. Ang autor, naglalabas ng libro, sino ang kumikita? Yung autor ba? Hindi. Yung publishing. Yung may-ari ng Xerox. Ng zero. Di ba? Okay. Sila mismo, di ba tayo lumalabag? At akala natin, di ba? Yun na nga. Nakakatuwa yun. Sa ibang bansa, no? So ito yung point mo, Sir Vim, na kaya ko konti lang kumukuha ng pagdidisenyo at ng mga iba pang sining ay dahil hindi nabibigyan ng tamang insentibo o ng tamang bayad. Kaya itong sinusuportahan ko itong dati panukalang batas ay sanat batas na itong creative industry. Kasi tayo, hindi natin alam na nung ako ay nasa Makiling, meron kaming arts in the park. Binagaygay namin kapag kaarawan ni Jose Rizal, walang pasok, ginagaygay namin yung mga bayan sa Laguna. Halimbawa, sa Paete, nandun yung likhang sining ng mga maglililok. Sa Lumban, yung likhang sining magbuburda. At mga barong. Akala natin, hindi sining yun. Yung mga gumagawa ng kakanin. So marami talagang forma. Kaya Diba? kahapon sinamantala ko, ako pinagsalita kasi hindi na ako napigilan. Sinabi ko kay Congressman Hernandez at sa kanyang bana na si Governor Hernandez na sana isulong ang batas na gawing, halimbawa lang, ang Los Baños na nandun kay si Mayor Tony Genuino na gawing creative city.
Ako kasi dating commissioner ng UNESCO at meron tayong dinideklarang creative city. Sa Pilipinas, meron tayong 3, Baguio, Cebu, at ngayon kamakailan Iloilo. Isinusulong ko, ang isunod ay ang Los Baños. Okay. Galing sa pangalan nito, nung panahon pa ng Kastila o bago pa tayo sakupin, ang Los Baños ay gamutan. Doon pinapaligo na may sakit. At isinusulong natin dyan ang healing arts. Na hindi lang, dinadagdag ko rin doon. At kagaya na sinabi ko, pag gusto natin ng, sabi nga, kasi ang Universidad ng Pilipinas nandun, ang mga unang mga nagtuturo doon, mga Amerikano, at ang mga asawa nila ay gumagawa ng apple pie dati. Eh walang makitang apple naman dito. Anong ginawa nila? Buko pie. Ayun. Kaya nandun ang original buko pie. At isinusulong naman natin ang pagtataguyod ng culinary arts. Ayun. So marami talagang forma, no? Oo. Teka muna, dito nga sa Pilipinas, balikan natin, Sir Vim, kumusta nga yung panitikan ng Pilipinas? Kumbaga, nagiging, ano ba to, yung tawag dyan, yung mayabong ba siya? Kumbaga ay may mga bago ba na mga paraan? Kasi ngayon, dati ang alam lang natin balagtasan. Pero ngayon meron tayong spoken poetry ba yan? Di ba? Mga ganyan. Mga spoken word artists. Spoken word, oo. Dati, di ba, ginagamit natin ang panitikan at iba pa tuwing buwan ng wika. Agosto lamang. Pero dahil sa mga bata na nag-spoken word, halos gabi-gabi. Lalo ngayon, panahon ng mga araw ng mga puso. Saan katerba ang kaliwat kanan ng imbitasyon, no, sa pagbabasa ng tula o hindi pagbabasa, pagtatanghal ng tula. Kaya buhay na buhay yan. At kaya dito, siyempre, kamakailan na araw ng puso, maraming sumusulat. Nagpo-post, yun nga, nagagamit din yung social media. Sa halip na kataluhin natin ang social media dahil kung ano-ano, at AI, gamitin na lang natin ito para pagayamanin o para sa popularisasyon ng panitikan. At payabungin pa, di ba? Tanda ko nun nung nakarang taon, dati kami ang mga nagsusulong ng text tanaga at iba pa. Ite-text mo lang ang tanaga, susulat ka lang ng tanaga, 4 na linya, may 7 pantig. Halimbawa, 4 na linya, tig-7 pantig. Oo. Okay. Halimbawa, mahal na ang dilata, mahal pang abrelata, minamahal kong sinta, nagmahal ka na rin ba? Ang galing. Susulat mo yun at isasend. Okay. Sa numerong ibibigay namin at tatanggapin namin. Alam bang nakatanggap kami ng libu-libong text. At yun ang tawag namin, text tanaga. Dahil sa tagumpay nito, nasundan pa ng Dalitex. Ano naman yung Dalitex? Yung mga dalit naman ay sa halip na 7, 8 pantig naman. Mas mahaba? Okay. Tapos yung Jonah, 3 linya, tig-7. Ang ibig ko rin sabihin, ito ay mga pre-Hispanicong anyo ng tula. Ibig sabihin, pero ang gamit natin, postmoderno. Yun na Di ba nga. pinagkakasal natin? Gusto ko na sabihin yun. Pinagkakasal natin nung Yung past at saka yung present. itong kasagsagan ng pandemya, nakipagtulungan tayo sa Rappler. Gumawa tayo ng proyektong kung tawagin ay COVID Jonah. Susulat tungkol sa COVID. Jonah kasi 3 linya. Okay. 3 COVID linya. Dalit, 4 na linya na may tig 8 pandig. At COVID Dagli. Yung maikling kwento, ang dagli kasi kwentong mabibigisan. Pero dahil COVID-19, gamit 19 na pangusap. Gagamit ka 19 na pangunat tungkol sa COVID. Alam mo, napakaraming sumali. Kasi wala tayong magawa eh. So, yung papunta na nga tayo dun sa moderno, di ba? Yung modernisasyon din ng ating panitikan, ng ating literatura, di ba? So, ngayon, meron tayong tinatawag na yung isa sa mga issue pala ngayon, Sir Vim, yung mga AI na yan, na may mga app, tapos hihingi ka lang sa kanya, kunwari, bigyan mo ko ng kwento, bigyan mo ko ng tula, bigyan mo ko ng ganyan. So sabi nung isa sa mga nabasa natin na puna, no, dyan, ay
hindi ito talaga galing sa AI, kundi ito ay parang isang forma ng plagiarism Oo, na tama. gumagamit ng teknolohiya. At kasama nga dyan itong literatura. So, ano ang masasabi mo Muli, dyan, Sir Vim? Ipagtatanggol natin yung intellectual property right. O Kasi paano? ikaw dapat kumita ka sa kagalingan mo. Aha. Ngayon, kung may ganyang, sa tingin ko, tunuturing ko ang krimen yan eh. Aha. Pangungopya at kung ano. Ako bilang guro, ako yung na-alarma din dyan kasi paano bibigyan kita ng tamang grado, hindi naman pala ikaw gumawa ng iyong gawain. Ayun na nga. Hindi ba? Oo. Kaya nga, isang uri yan ng krimen. Ngayon dumadami na yan. So, meron bang ginagawa kayo Ay, no? siguro bilang dapat bahagi? tinanong mo kanina si Si DICT, Sana, si ASEC. Hindi, pero kasi sa part ninyo, na mga guro, di ba, yung mga tagapagturo o dun sa eskwelahan mismo, meron bang mga kayong mga hakbang para talagang ano ito, no, para magkaroon ng batas, for example, matagal na dito? issue na yan, kaya lang issue pa rin yan ng plagiarism, yung pangungopya. Kasi alam mo, alam mo, sa klase, ikukunin mo lang naman yung buong sentence o isang phrase. Tapos search mo sa Google, lalabas eh. Yun na nga. Oo. Yun na nga. O, eto talaga iba. Ano ba, Bibigyan isa- ka ilang minuto, mga 5 minuto, meron ka na, 'di ba? So, merong isang nga kasing professor na nagtaka siya, ba't ganun ka? Napakagaling. Kung titignan naman niya, itong estudyante na Unbelievably great. ayun, unbelievable, 'di ba? Unbelievable talaga 'yun. So, Ayun, lalo na kung nakasalalay yung grado niya at lalo na minsan sa mga creative writing workshop. ayun nga. Oo, kasi hindi ba Kasi 'di ba, nag-iisip kang mabuti para makagawa ka, 'di ba? Karumal-dumal na krimen yun na tumatanggap ka ng papuri at lahat. Samantalang hindi ikaw pala ang gumawa. Ayun. Di ba? Yun nga, yun Panloloko nga. yan. Ngayon, syempre nga, no, dahil sa teknolohiya, nagiging isa din yan sa mga issue at problema. Di ba? Hindi lang yung mura na bayad, di ba? Kundi, nagkakaroon din tayo ng problema sa ganito, yung sa mga Kasi kopya-kopya. ito uli, yung kumikita yung makina. Ayun Pinagtatanggol ko ang pagiging malikain ng tao at sana tayo ay kumita. Yun nga. Bilang tao sa ating pagiging malikain. Hindi dapat tayo magkaroon ng alinlangan. Dapat natin ito siguro sa tulong ng mga mambabatas na nakikinig ngayon, tulungan po ninyo kami. Hindi lang naman kami. Lahat nga ng alagad ng sining. At hindi lang, pati yung mga alagad ng agham at teknolohiya. Pwedeng maaaring gayahin ang imbensyon. Tama Diba? yun. Ang imbensyon na likhang agham. Pero Sir Vim, ito, gaano kahalaga ang pagpipreserba ng sining, lalo na sa literatura, no? Kasi, di ba, yan, katulad nga niyan, dati balagtasan, pero ngayon may spoken word poetry na, di ba? So, dahil moderno na ngayon, minsan nakakalimutan na natin yung mga nakaraan. So, ano yung kahalagahan ng pagpipreserba ng ating literatura bilang bahagi ng sining? Tanong mo. Ang isang uri ng preserbasyon ay ang publikasyon. So, mahalaga kaya mahalaga yung mga ginagawa mong pananaliksik para sa iyong MA o PhD. Dahil ang pananaliksik, yan ay PhD na naman, tungkol sa iyong paglingon sa nakaraan. Totoo. Nagkaroon nga kami ng halimbawa ng proyekto sa CCP dati, pagbabalik tanaw sa unang hari ng balagtasan. Sasamantalay ko pagkakataon, 100 taon na po sa Abril ang balagtasan. Kita Kung mo hindi natin yun? na-preserba yun, hindi natin malalaman ng mga bata. Kaya ngayon, sa Agosto, Abril, kung mamarapatin, sasama namin dito ang mga nanalo, finalists sa Baraptasan. Ano yung baraptasan? Iba naman yan. Balagtasan na irarap Irarap. ng mga bata. Yan, si-segue ko na. So ito Pwede ba tayo mag-sample dyan, Sir Vin, ng baraptasan? Okay, finalist. Sana man lang meron tayo narinig na baraptasan. So, balagtasan, forma ng balagtasan. Kasasama ko sila kasi nung maaga Pero pa. rap ang dating. So pwede May ko lang beat yan, banggitin ang mga finalists. Sige. Lakbay Iral, Dasmariñas City, Cavite. El 700
City of Santa Rosa, Laguna, tagapagtaguyod ng literatura at wika, Tanglao, Santa Cruz, Ilocos Sur, Barap Bida, Normalista, Tacloban City, DMD, Makati City, NCR, at mga taga Mindanao, City of Coronadal City, South Cotabato, mga supling ni Angela, Tabaco Albay, Warap Tasan, Tacloban City, Leyte, Harayahista, grupo ng Labo, Camarines Norte, at rapper sa Pinas, Bukawi, Bulacan. Ibig kong sabihin, ang Balagtasan ay wala na sa Bulacan o sa Luzon lamang, pati ang mga taga Visayas at taga Mindanao. wow. Para bang NBA. Di ba yung basketball, hindi na ngayon. Pati Europeo, sila pa nga mas magaling sa mga Amerikano. At yun ang kinagugustuhan ko. Kasi, kumbaga, uminog na. Nag-inog na ang dati-rating. Ito naman ay hindi, tandaan natin, kagaya ng Kristyanismo, si Kristo ay hindi Kristiyano, si Balagtas ay hindi mababalagtas. Ito ay inimbento noon para sa ngalan ni Francisco Balagtas. Kaya kung mamarapatin nyo sa Abril, at makakarinig tayo ng live para aming itaguyod din ng Nako, pagtatanghal. Oo. Kaya kung mamarapatin nyo, madadaling ko pa sa salamat sa Philippine Leaf Awards. Yan, oo nga pala, congratulations nagbigay ha. ng, Golden kasi, Leaf. Presidential Award Yan, for kasi- Performance Art. Oo, Tama ba kasi yun? hindi lang. Kasi yun sa aking... Sa'yo yun, di ba? Pero dun sa Leaf, ang ibig sabihin, LE, Live Entertainment, Arts, yung A, at F, Festivals. Kasi, Ayun. di ba sa buong Pilipinas, maraming festivals o pista. Pati yun, binibigyan nila ng award. Ayun. Ako, Kinikilala din nila kasi isang uri yun ng pagtatanghal. At dun, kakaiba ito kasi nadagdagan hindi rin nagtatanghal sa entablado, kundi sa kalsada. ayun. So, ang galing. Alam mo, Sir Vim, wala na tayong oras Oo, sayang. Kaya Ang dami kong bilis-bilis. sinasabi. Sorry, naubos ko yan. Ang bilis. Pero at least naipaliwanag natin yung literatura bilang bahagi ng sining, forma ng sining, yung mga iba't ibang klase na ngayon. Nakatulong ba? Oo, ng paraan ng pagbabalagtas, ng spoken word poetry, at marami pang iba. Sabi nga natin, parang ano lang yan, parang, di ba, parang wika lang din yan na nadadagdagan, Oo. nag-improve, di ba? Nabanggit mong wika. Ngayon sa Ayala Museum, meron palabas na si Hemina Obad, National Artist for Literature, at Manny Garibay, I Teach My Child art exhibit, pero mamaya ang hapon ng alas 3, may poetry reading. Ayun, At ako mamaya. po ang Sige. host. Ayan, siya ang host. Naku, Sir Vim, bago tayo magpaalam, maraming salamat kay Robert De Vera, yung aking kaibigan na Hello nandiyan sa po. Chicago, US of Oh, A. wow. Sa aking, alam mo ito, mga ano ko to, supporters ko to, sa aking cousin, kay Dulce Blones Gomez, mula sa Pagsanhan, Laguna. Oh. Ay, si Mary Rose Rosero ay nanonood, at yung mga 20 milyon na viewers. Ay, grabe, napakarami naman yan. Parang isang isla na manifesting pa lang yun. Ganun karami. Manifesting pa lang, Sir Vim. Ayun, yung mga 20 million viewers natin at likers, si Carmelita Soriano, Alan Mahinay, Antonio, Benny Gaspan, Ignacio Rolly, Ruel Manzanes, Radyo Pilipinas Zamboanga, Radyo Pilipinas Hingoog, Radyo Pilipinas Davao. Yan, maraming salamat ha sa inyong panonood at pakikipag-like sa amin. So, Sir Vim, maraming salamat. Palagi ako Sa uulitin ha. Sa uulitin. Okay. So, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa technical side, kay Michael Laines, kay Rolly Bumatayo, kay Erwin Peñano naman, at kay Bea Gaza de Guzman sa ating production side. Hanggang sa susunod pong edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Maganda umaga, ang tabayanan po, kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan na ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita,